when it came to allocables given to public politicians and legislators. Yun, nakakalad ka daw yung kanyang pangalan. Biruin nyo itinanggi ni Subiri, itinanggi niya rito na meron 24 billion leadership fund allegation. That was just a posting of what the rules are saying. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, sorry. Doon po sa mga binanggit po ng depensa, nito pong nagdaan. Pero dalawa lang po yung tanong. Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Google Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako ho, laglaga na ito. May panibago na hong issue Kagabi, akala natin yung dalawang senador lang ho. Senador Bongo at Senador Padilla ang napapasok dito sa issue na kickback. Wow! Paldo, breaking news, laglaga na. Ano ba ito at mamaya pag-uusapan natin. At ang yabang din ni Atty. Sipon. Hindi raw ho niya buburahin ang kanyang post. Paliwanag natin kung ano ho yung hindi magandang mga bagay. Bakit kailangan na magsalita pa siya sa harap ng napakaraming media at doon sa nangyayaring hearing, na-tsempo ba na ipinost mo pa sa social media? Tama ba? At pag-usapan din natin yung si Ilong Ranger. Yung ilong nangingibabaw. May banat ho siya. Nag-iiyak daw ho yung depensa. Diba? Yun ang kanya mga binabanggit mamaya. At siyempre yung posibleng pagkapanalo ni BP Sara. Talagang mananalo talaga. Simulan natin dito. Simulan natin dito bakit nadadawit ho ang pangalan ni Subiri. Binunyag ho yan ni dating DPWH Bunuan. Merong mga ilang senador na sinasama ang kanilang pangalan dito ang tawag ba nila dito ay kickback ba o hindi, meron silang termino tumistigo si Bunuan dito sa sinasabing 500 million bawat isa na para sa mga priority project. Naku po. Priority project hindi natin alam kung anong katotohanan na ito kaya alamin natin dito. Nadadamay ho at hindi lang ho 500 ang nabanggit dito, may 1 billion pa. Di ba? Nilaglag ba ni Bunuan si Subiri? Malalaman natin dito. Bakit ho bigla hong sumagot itong si Subiri? Ito ho ang kanyang pahayag. Ngayon, bibigyan natin ng pahapyaw yan. Pero siyempre, bago tayo magsimula, andyan po yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Ito, pasok na natin. Mr. President, also for the record, may I just be allowed to give a short manifestation? Yes, the majority leader is recognized. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, I was told today that during the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. Yun, nakakalad ka daw yung kanyang pangalan. Biruin nyo itinanggi ni Subiri, itinanggi niya rito na meron 24 billion leadership fund allegation. Yun ang pagkatanggi niya rito. Pero hindi pa natin alam kung magtutuloy-tuloy pa naman ang investigasyon. Kung mapatunayan yan, hindi kasuhan nyo lahat ng senador kung meron man. Yan isang malaking question mark Pero kung pinabubulaan dito, malalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo dito. Meron ho bang katotohanan? Meron. Bakit yung isang senador ay nakulong? Diba? Pero wala pang napapatunayan.
Dito may allegation. Anong gagawin ng ombudsman dito? Nagtatanong lang ho For naman the record, tayo. Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were forced through the Senate Finance Committee. For the Mingi pa ng saklolo. Ano? Ayan na. Dahil ba nagkakaroon na ng issue eh. Oo. Lifeline. Call a friend. Tuloy. record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Ito malaking tanong. Bakit ho yung pangalan nyo ay nasasama dito? Isang malaking tanong ngayon kung totoo nga may tig pa 500 o higit pang leadership fund. Ang tawag ho kasi ni Bunuan dito ay leadership fund. Bawat senador, isipin mo, mantakin nyo 500 million bawat senador. Sino ang nag-request ng mga proyekto? Wala naman hong problema dyan. So kung makakatulong ho yung mga ibang senador dito sa mga proyektong gusto lang tulungan, ang nagiging problema, yung kickback, doon na ho magkakaroon ng anomalya kung paano dodurubahin ang mga proyekto. Dito kasi, yung leadership fund, parang ina-allocate nila ito. Hindi natin sure kung ganito yung tema nila. Parang ina-allocate nila yung perang 500 million kung saan mga lugar ang gusto nilang tulungan. Nagkakaproblema lang ito siguro doon na sa mga kontraktor at doon sa mga dorobo. Kailangan ilabas ang dokumento rito at kung hindi ay may paratang kay Mig Zubiri, dapat ipakita ang konkretong ebidensya. Ano ba yun? Konkrekto. Ano konkrekto? Konkreto. Ayun, anak ka ng buga ko yung goods. Always. Lahat ng request ay course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As a matter of fact, we did the same in the last budget, in this 2026 budget, Mr. President. We did it one step further. We adopted it on the floor with all the documents. Yan ang problema. Ang problema, ito si Senador Jingo Estrada, kita mo yung controversial niya. Diba? Nakasuhan within 1 week, kulong. Paano ito? Meron ho bang pipiliin ng batas? Meron ho ba? Yan ang malaking katanungan ni Aling Ledesma. Dahil kay Binuan, di ba, si dating WA Secretary at kasama rin niya sa kasong may kaugnay sa flood control controversy. Di ba, napakulong si Jinggoy dahil nga dito sa issue ng 300 million lang sa kanya. Napakulong. Ito, 500 million ang usapan. So ano yung magiging aksyon ng gobyerno dito? Anyway, wala na ho tayong problema dyan. Kailangan patunayan nila yan. At ang tanong dito, kung magtutuloy-tuloy ba ang investigasyon dahil nadadawit na ho yung ibang senador at sino-sino pa ba ang mga senador na kailangan ho madawit at kailangan ng kumanta ng A, B, C, D, E, F. Nilaglag siya dito. Ano kayo masasabi dito? Leadership fund. Sarap Pero hindi ho anong tawag doon, hindi pa naman napapatunayan yan. So lahat naman yan ay makukuha daw sa investigasyon. Kung meron man talagang matinding investigasyon o gusto nila talagang may mapakulong o makulong kung sino may gusto nilang ipakulong. Yun ang katanungan dyan. So mapunta na naman tayo dito. Ano ba yung problema at sinabi ni Ligutan o ni Attorney Sipon dito? So ang post niya patungkol dito kahapon sa prinsipyo niya yun misleading question are not allowed even a cross-examination. Yun yung pinost niya Di ba? Ngayon, ang punto rito, bakit sinabay? Para nagkataon ba? Ipinost niya ito kay kasunod ng pagtatalo ni Attorney Christine at Attorney Talunan. Tungkol sa questioning sa witness. Napanood niyo yun, di ba? Talagang matindi yung para nagkaroon ng tension bata versus matanda. May tahid at wala. Para kumbaga sa veterano versus rookie.
'Di ba? Yung pagtatalo na yun, nagposo eh. 'Di ba? Nung nang questionin ng defense ang post, sinabi ni Ligutan na wala siyang malice o bad faith. Naku, sa yung pananaw, siguro, oo. Pero sa taong bayan, meron ho yun. Unang-una, ito ha, pakinggan muna natin yung kanyang pahayag dito. Pertaining talaga dun sa nangyayaring proceeding? Okay, I will not answer that question. Sir, but is the defense overreacting in your I opinion? will not answer that question. Okay now. Okay, ganito. Okay. What do you make out of the presiding Okay, officer's ganito, no? warning? So, I lack yung personal, but my Facebook page is still very much, it's on. That's my Facebook page. So, ulitin ko po, no? That was just a posting of what the rules are saying. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, sorry. Oh, ngayon ka magsosorry. Una-una, hindi naman mismong legal ang pinakamalaking problema. Ang pinakamalaking punto at naging problema ay yung timing at konteksto. Yun ho ang problema. Sinabay mo pa mismo talagang nandun ka pa sa court. 'Di ba? Parang ang lumalabas nun, nangaasar ka, 'di ba? Hindi mo lang inisip na parehas kayong mga abogado. Personalan na ba ang labanan dito? Nagtatanong lang ho si Aling Ledesma. Kung talagang general legal principle lamang iyon, bakit kailangan i-post habang nagpapatuloy ang impeachment? Tama. 'Di ba? Habang nagpapatuloy yung trial, andun yung kaharap mo yung mga depensa. Mainit ang diskusyon, prosecution at depensa. Di sana, ikaw yung humarap doon, ikaw yung tumayo doon para, alam mo kung ano yung pinag-uusapan, hindi yung sasaw-saw ka, magpo-post ka sa social media, sabi ni Aling Ledesma, dahil doon, pwedeng makita ng post, ito isang ano lang doon. Marami kasi makakita ng post lalo-lalo na public. Di ba? Hindi lang bilang abogado, sa tingin mo tama yung ginawa mo, mayroong pagkakamali. Dahil yun ay actual na paglilitis, hindi naman pagkatapos. 'Di ba? O tuloy mo paliwanag. Hindi niyo buburahin yung post. Why would I? Ngayon magsosorry. Buburahin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Hindi ko yan buburahin kasi yun po yung nakasaad sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Even that, no? Kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin nyo yung posts. Ang tanong dito, basahin daw yung post. Ang tanong dito, pinapayagan ba ng rules ng impeachment court ang ganitong public commentary habang ongoing ang trial? Sa palagay ko, hindi. Sa palagay ko, hindi. Kaya nga nagsalita si Chis Escudero di ba? Hindi rin siya pinagsalita at sa Monday na ho siya magkapaliwanag. Ngayon, nakakuha na naman ng simpatya. Siyempre, siya yung hot topic. Meron namang press briefing, press con. Meron namang exposure. 'Di ba? 'Yun ang mahirap. Hindi porket tayo ay hinira sa private prosecutor. Dapat sa korte, kailangan maintain pa rin yung bawal nga 'di ba mag-ingay. Meron kang makalakip na magiging kaso pag nag-ingay ka sa korte at nanggulo ka. Parang ganito na lang din 'yun. 'Di ba? Mahirap, marami hong nakakita. Million of people in the Republic of the Philippines ang nakakapanood. Ang ikatlo, ang pagtanggi niyang buburahin. 'Di ba sinabi rito, panoorin natin. Hindi sub-judice yun. For me, hindi. Kasi nga, Nag-timing ng paglabas ng post. that's your problem. That's your problem. Like what I said, kung pwede ako mag-post anytime, 24-hour a day, I think that is part of my right. Yan. Paano naman yung mga tao na alam ng mali ka? 'Di ba? Ang problema dito yung pagtanggi na burahin ng post 'Di ba? Oo, 'yun ang problema dito. Hindi porket naniniwala kang tama ka sa sinasabi mo, ay tama rin ang paraan at timing na pinagsasabi mo.
O pagsasabi mo na ito, di ba? Oh, parang ganito lang yan. Halimbawa, meron kayong ginagawang celebration. At yung celebration nyo para sa pamilya nyo lang yan. Di ba? Ngayon, merong isa doon na kaibigan mo, nag-imbita. Punta kayo dito, punta kayo dito. Eh, yung handaan nyo, sakto lang. Nabulyaso ngayon. Yung tinatago nyong birthday celebration. Pumasok ngayon dyan. Darating ngayon yung mga bisita. Di budget. Ganun lang yan, attorney naman. Grabe naman. Oo, mahalagang paglilinaw. Alin? Pasok. A human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith. Walang bad faith. Kita mo, sinaway niyo. Kung paano niya sawayin yung reporter, Di ba? Ang hirap dito, ongoing yung proceeding, ganyan nagpa-post sila. Anyway, wala ho tayong problema dyan. Sasagutin naman daw niya sa Lunes. Ngayon, kung ang bottom line na hindi, ito yung bottom line dito, tama ba? Kayo, tatanungin ko, okay ba sa inyo yung ginawa ni Attorney Ligutan patungkol dito? Ako, hindi ako na convincing dito sa sagot niya. Dahil, ang pananaw nung ni Aling Ledesma, sa kanyang mga ginawa, parang gusto niya sirain itong pagtatanong at panghinaan ng loob. Kumbaga, diskarte ito ng prosecutor, inisin yung depensa para masira o madisalign yung kanilang mga ginagawa. Pumasok sa eksena itong si Boy Ilong. Ano yung sinabi ni Boy Ilong dito? Di ba? Ganito ang mga kanyang mga sinabi rito. Kaya, kayo maaasar talaga kayo. Sobra kayo maaasar. Bakit? May bago na naman siyang banat eh. Di ba? Tungkol ito doon sa pag-iyak daw ng depensa. May bagong banat siya dito. Pagkatapos ng proceeding o trial, nagpa-press con si Boy Ilong. Bumanat to. Ganito kanyang banat. Yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Doon po sa mga binanggit po ng depensa nito pong nagdaan. Pero dalawa lang po yung tanong. Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi Hindi naman po dito hindi naman po dito question yung walang pinangalanan eh. 'Di ba? Oo, hindi sapat na argumento yung walang pinangalanan kaya walang problema. Tandaan mo wag nating gawing biro ang legitimate concern ng depensa. Yun ang pakatandaan nyo. 'Di ba? Yun ang mahirap eh. 'Di ba? Ginagawa nila, sinisira nila yung diskarte ng depensa. 'Di ba? Hindi porket walang binanggit na pangalan, automatic na walang problema. Ganun ba 'yun? Ang tanong dito, ano ang konteksto at kailangan itong sabihin? Bakit kailangan mo pangalandakan? Ngayon na. At ano ang tinutukoy ng publiko na pinagmulan ng statement? 'Di ba? Misleading eh. Alin? Alin daw yung misleading? Pero binigyan pa nila ngayon ng pangit na interpretasyon. Pero hindi pwedeng sabihin umiiyak ang depensa dahil nag-raise sila ng concern. Bakit sasabihin nyo umiiyak? May karapatan ng depensa. Yun ang kanilang trabaho. Di ba? Yun nangyari yan nung nagpusilibutan. Kita nyo, kampi-kampihan, di ba? Di ba? Tuloy mo. po yung sub judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Hindi ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi nga yun ng punto, nagkataon ba? Di ba? Oo. Tinaon o nagkataon? Yan ang malaking katanungan. Di ba?
Anak ka nun to, Kwaka Rudy, oh. Kaya mahirap po pag merong ganito na pagkatapos ng trial, sandamakmak ho nagpapapress con. Alam nyo kung anong dahilan? O, kumukuha ng simpatya. Akala naman nila na mananalo pa sila sa mga susunod na eleksyon. Kung argumento ang pag-uusapan, hindi ho yan sapat. O yung mga sinasabi nyo. Ang pag-iyak, ang illegal objection ng defense. May karapatan naman sila eh. Di ba? Tigilan na natin to. Wala naman itong magandang sasabihin eh. Mapunta tayo dun sa usapin na matindi hong bakbakan ang nangyari dito sa kay Attorney Kapunan. Saka doon kay Attorney Christine. Kung ibabalik tanaw natin yung nangyari kagabi. 'Di ba? Matindi ho yung sinabi ni Attorney Christine na nag-object kasi ito si Kapunan. Pero pumalag ito si Attorney Christine. Ano yung kanilang pinag-usapan doon? Bakit ba sila nagkasagutan? 'Di ba? Ang sabi doon, ang objection ay para protektahan ang proseso, hindi para gawin ang manibela sa sariling witness. Ngayon, sumagot si Attorney Christine dito. Kung hayaan siya magtanong, wag ko kontrolin ni Kapunan. Panoorin niyo. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on We cross-examination? will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Kapunan? documents. Kung kasi si Kapunan eh. hindi niya yung oras para ganyan-ganyan. Nung nakarang araw nga, hinayaan na siya ni Attorney Christine kasi may respeto ito sa matanda. Take note. May respeto sa matatanda. Kaya na hindi nag-o-object itong si Attorney Christine. Ngayon, turn na ni Attorney Christine para sa cross-examination, bumanat naman. Oo. Meron siyang banat. Parang pinangangaralan niya, parang pinangungunahan niya. Itong si Attorney Christine, parang pinipigilan niya eh. Di ba? Nagtatanong, hayaan siya magtanong. Kung may objection ka, sabihin lang legal na basihan. Huwag gawing paligsahan. Parang yun ang nangyayari. Sino ang malakas na boses? Kasi may lumalakas ang boses eh. Lumalakas yung boses ni Kapuna. tuloy. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation Ayan. yesterday. There was no no- constraint. Excuse me, counsel. Ayan Celine? Is that the way that you pronounce your name? Celine? Silene. Silene? Okay. So, you have been with the COA since 2014, right? August 26, 2014 po. August 26. So that is around 12 years already. Yes po, magti 12 years. Okay. You assumed the accounts of the Vice President, the audit of the confidential funds of the Vice President and the DepEd when Attorney Wamil was reassigned to COA, Pasay, correct? Opo, tama po. Curious lang ako, Ms. Silene, was that reassignment a promotion or just a plain reassignment? Ito yung mga oras na nagko-cross-examination na si Attorney Christine. Bakit ba nasabi na pangit ang ginawa ni Attorney Kapunan? Kasi oras ho ito ni Christine. Hawak niya ang questioning. Dapat siya lang mismo ang on the floor nga, ika nga. Siya yung maglalatag ng tanong. Lumalabas dito, kinokontrol ni kinokontrol by objection, kinokontrol ang direksyon ng questioning ni Kapunan. Doon na bumisit ito si Attorney Christine. Hindi lahat ng tanong kailangan kontrolin. Yun ang banat ni Attorney Christine dito. Tama nga naman. Diba? Di sana ikaw na lang ang magtanong dito, mag-cross-examination. Para saan pa? Andito ko. Sabi ni Christine, hayaan munang sumagot ang sabi ni Kapunan doon di ba? Ang objection ay may legal na basihan. Sabi gano'n, Ito na dapat maging automatic na response ng bawat tanong na hindi komportable.
Sa panig ng isang abogado, ayun ang sagot, di ba? Kung valid ang tanong ng maayos, hayaan sumagot ang witness. O, kita mo na. Talagang nagkainitan sila doon eh. Di ba? Lumalabas veteran versus rookie. Parang nanggigil siya. Akala ko, ma-high blood yung una. Anak ka ng bugi, nagmukhang personalan eh. Parang may nakisaw-saw pa. Diba? Yung mga abogado ng prosecution, nakisaw-saw pa by posting sa kanilang mga yung kanilang social media. Nagmukhang personalan talaga yung palitan ng diskusyon eh. Kung mapapanood nyo yung buong video, tuloy natin dito na sa dulo siguro, no? Sa dulo ng video na natin na bakbakan, ito. Document or the prosecution's Yan. document? Because the defendant's documents were not identified nor presented to this witness, Your Honor. Then if counsel wants to confront the witness with documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. If she now intends to present the defense documents, they are not documents that have been identified nor authenticated by this witness during her testimony. We will have a continuing objection. Excuse me, counsel. We will have a continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. They are AOMs. AOMs have been identified by the witness, but these are prosecution's AOMs, Your Honor. May I suggest, Your Honor, to the defense kita nyo? counsel. Kita nyo, ang banat niya kagad, may I suggest. Objection ka lang, huwag ka na mag-suggest. Di ba? Yun lang naman eh. Sabi ni Atty. Capuna, naintindihan ko ang tungkulin nyo bilang counsel, pero hindi nyo maaaring pangunahan ang aking pagtatanong, ha? Ayun na, yun ang sabi ni Atty. Christine kay Kapunan. Kung may objection kayo, ilahad nyo ng maayos, hayaan natin ang presiding authority ang magdesisyon. Tama naman, di ba? Tama. Tumpak. Kung hindi nagustuhan ng presiding, di tumigil kayo. Kung sinabi ng presiding officer na ituloy mo. Ay, nakanatipak lang si Atty. Kapunan, talagang hindi humatanggap eh, di ba? Pero nung bandang huli, sabi niya, magbe-behave na raw siya. Mag-behave na. Hindi ko kailangan pangunahan nyo. Sabing gano'n. Hindi ko kailangan pangunahan kung paano kung kukunin ang sagot ng witness. May proseso tayo. Yun ang sabi ni Atty. Christine. Ang trabaho ko ay magtanong. Ang trabaho ng witness ay sumagot. Totoo. Tumpak. At walang trabaho ni presiding officer ay magpasya kung dapat tanggapin o tanggihan ang objection. Tapul. Kung ang bawat tanong, sabi ni Atty. Christine, kung bawat tanong ay sasabayan nyo ng intervention, mawawala ang malinaw na daloy ng examination. Totoo. Yun yung gustong palabasin kasi ng prosecution. Sirain, sabi ko nga, i-disalign. Kasi nakukuha na nila, kukuha sila ng timing kung paano yung concentration mo, di ba, pag magtatanong ka. For ano lang naman yan eh, parang halimbawa, mag-e-exam ka, minimemorize mo na o inaaral mo na lahat ng mga katanungan para masagutan mo. Ganon din yan. So, dinidistract itong si Atty. Christine para mawala ho sa kanya mga pagtatanong. Diba? Kaya sana respetuhin, sabi ni Atty. Christine. Kaya sana respetuhin nyo natin ang kanya-kanyang papel dito. Diba? O tuloy mo konti. Since she refused for us to use the defense witnesses that she uses now, the prosecution's documents. That is up to her, counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she would be competent to testify whether these are the same documents earlier identified as exhibits for the prosecution or not. Counsel, you may proceed. Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies, Your Can Honor. we then, Proceed, counsel. in connection with that, Your Honor, since counsel admits that our AAMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor?
But Your Honor, we have prepared, Counsel, visual aid Show using them. Show the document. Yeah, I will. I am showing the defense document. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my Yeah. cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will Counsel cross-examine? We for- will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Kapunan? documents. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. Ayan, dyan na sila nagkabangayan. Oo. Alam niyo bakit? Ano sabi ni Attorney Christine? Hindi niyo kailangan sagutin ang tanong na hindi naman sa inyo. Totoo. Hindi naman ho sa kanya ang katanungan sa witness. Bakit siya lagi ang sumasagot? Kung may objection kayo, oo, may proseso pa rin tayo sa pool. Yun ang problema dito kay Attorney Kapunan. Pero wag niyong gawing dahilan ng objection para kayo ang manguna sa questioning, sa pool. Yan, kumabot kayo sa video natin ito, may tanong tayo dito. Posible bang ma-convict o ma-acquit si BP Sara? Oo. Kayo, ano ho ang nararamdaman nyo? Bakit may posibilidad bang ma-convict? Ako ho naniniwala hindi. Acquittal, pwede. Pero conviction, malabo. Malakas pa ba si BP Sara? Malakas si BP Sara. Posibleng manalo sa 2020. Kaya nga lahat nila ginagawa na ho ng paraan para mawala sa landas nila ito si BP Sara. Kagaya ng tignan nyo, nabubuksan yung mga issue ng mga senador. Ngayon, kung totoo man yun, hindi man nangangahulugan na may kasalanan itong mga senador. Ano ba ang tawag doon? Leadership, Senate Leadership, ano ba tawag doon? Senate Leadership Fund? Leadership Fund. So 24 billion daw, di umano. Wala naman daw hong problema doon. Ang problema daw doon kung paano ho mamanipulahin ang pera ng mga kontraktor, kung may sabwatan. Yun ang malaking problema. So kailangan mapatunayan din yan. Kasi uminit ho ang pangalan ng mga senador. Pero mabalik tayo dito. Posible ba manalo si BP Sara sa 2028? Siyempre. Tingnan niyo yung survey. Wag yung peking survey ng Okta. Kaka-survey lang ng Pulse Asia na sa Cebu, sa Bisaya, 26% si BP Sara at sa Mindanao, 76 si BP Sara. Papasukan nila na mataas daw yung survey ni Lenny. Siyang katutak na katangahan, di ba? Mag-survey kayo kasama ho yung totoong mga vlogger, ha? Bago ho kayo maglagay ng sarili nyo lang survey. Alam nyo, maaari bang maging political backlash ang impeachment? Kung ang pananaw ng bahagi ng publiko ay ginagamit sa impeachment lang para pigilan ang kanyang pagtakbo sa 2028, maaari itong magpalakas ng suporta kay BP Sara. Tama. Kaya ngayon, tingnan nyo nangyayari. Lumalakas talaga ang pangalang Duterte. Lalong-lalo na si BP Sara. Anyway, kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay magre-request. Please like and share nyo ating video at kung meron kayong mga tanong at komento, maaari ho kayong magkomento dyan sa comment section. Siyempre, ito naman tayo, yung shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Shoutout kay Ma'am Pasita. Opo, at kay JK Studio. JK MS Studio, shoutout po sa iyo. Mariana de la Cruz, shoutout po sa iyo. Kuotong Lin, 8383, shoutout po sa iyo. Remiter Teresa, watching from Malaysia, shoutout po sa iyo. Gina Fe, Papasin, shoutout po sa iyo. Melda Marek, Adayin the Life. Sino to? Tanda Geslan, shoutout po sa inyo. Ofelia Quizon, Joel Pagpasin, Alfredo Ramos, Yolanda Buna. Shoutout po sa iyo. Dennis Sunga, Lisa Dapaliga, Nelia Monson, Sagbot, shoutout po sa iyo, ha. Melody Sartagoda, Samuel Hada, User, Sherry, Jet Velasco, May Mad David, shoutout po sa inyo. Veronica Casimiro, Maris Texon, Blackout Channel, shoutout po sa iyo. Fan Duquesa, Roger Abungan, Papa Ken, shoutout po sa iyo. Emmanuel Lagudas, Veronica Peralta again, Rick, shoutout po sa iyo. Sir Amelado, shoutout sa iyo, ha.
Dina Santos, Nika Show, Badillo, Mama Malu, Survivor Mix Love, Ofelia Malino, John Fortogorio, sino to? RN Dulgime, si Ma'am Timberlake, Ma'am Amira, shoutout sa iyo Ma'am Amira Timberlake, shoutout po Arthur Mabulay, Darren Channel, Emilia De Quiros, Simio Rosales, Reynante Gordon, shoutout po sa inyo, and Manuel Agutas, Arlene Simon, shoutout po sa iyo, Vivian Benavista, Aurora Sarco, Elizabeth Espera, Joseph Bomediano, Mary, Rodela Salvoro, Raul Katamco, Arlene Simon, Romeo Gasky, Felix Holes. Ayan kumabot ka sa ating shoutout segment at hindi pa nababanggit ang inyong pangalan, damihan nyo yung komento nyo kasi natatabunan. Opo. Ayan kung masaya ka sa ating reaction video at komentaryo, maaari ho kayong mag-like, share, subscribe at paano mag-subscribe. Andiyan po yung subscribe button. Pindutin nyo ho at tignan nyo andiyan yung bell all. Pindutin nyo yung bell all at yun na ho yun. Subscribe button, bell all, bell, pindutin nyo yung bell, tsaka i-all nyo. Para meron kayong video araw-araw. Hanggang sa muli, bye-bye!